Annyeonghaseyo, magandang araw po sa inyo lahat. So ngayon po, i-continue na natin yung pagsagot dito sa mga EPS topic related ng mga questions sa libro. So chapter 15 na po tayo. So simulan po natin dito sa number 1. So yung instruction po dyan, 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. So ibig sabihin lang po ulit niyan is piliin yung drawing na may kaugnayan sa kasunod na content. So piliin lang po natin yung drawing na may kinalaman po dito. So yung sabi sa number 1 is T-shirt입니다. T-shirt입니다. So ano ba yan T-shirt na iyan? So T-shirt is of course T-shirt. So katunog lang din sa English. Merong imnida. Again, yung imnida, pwede po yung is, pwedeng pwedeng are. So ginagamit po yan sa mga formal declarative sentences. Yung mga sentence na nag-end sa period. So the correct answer, of course, is number 2. Yung may drawing na t-shirt. So ano ba yung number 1? So yung number 1 is paldak. So in Korean, that's chima. Chima. So wala pong kinalaman doon sa sentence na nakasulat, kaya X po yan. Number 3 naman is paji. Pantalon, pants. X. Number 4 is chamba. Pwede chamba, pwede rin po yan jompo. Jompo. So meaning po niyan is jacket. So X din po, walang kinalaman sa sentence na nakasulat. So again, nakasulat is T-shirt입니다. Meaning this is a t-shirt. So the correct answer is number 2. Dito naman tayo sa number 2. So yung sabi po dyan, 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오. So in Tagalog, ibig sabihin lang po niyan is piliin yung sentence na tama, yung parte na nakamarka ng underline sa mga sumusunod. So pipiliin lang natin yung sentence na tama, yung naka-underline. Number 1. Nakalagay po dyan is 맛있은 빵을 먹었어요. So yung tinitesting po sa atin dito is yung paggamit ng and or un. So ito po, ina-attach po ito sa mga adjectives para matukoy yung state ng noun na kasunod. So dito sa number 1. Ang adjective po natin dyan is 맛있다. 맛있다, meaning po niyan is delicious, masarap. No? Masarap, tasty, delicious, masarap. And kapag didikitan niyo po yan ng eto, yung mga noun modifier, dapat po ang dinidikit dyan is 는. So basta yung adjective is nag-end sa ita or opta, dapat ang dinidikit is 는. So pakitandaan po yan. So for example, so ito, 맛있다, siyempre tatanggalin mo si ta, kunin mo yung stem, and then saka mo idikit si 는, yung noun modifier, mga adjectives. So dapat magiging 맛있는. So ganyan siya dapat, no? Dapat 맛있는 빵. Ibig sabihin, masarap na tinapay. So pang meaning po niyan is bread. So yan yung noun na minomodify nitong adjective na ito. Ibig sabihin, masarap na tinapay with object particle, 먹었어요 meaning to eat, no? Na naka-past tense, so eat. So kumain daw siya ng masarap na tinapay. So yun yung ibig sabihin ng number 1. And again, mali po yung pagkakagamit kay adjective noun modifier, kaya X po yan. So again, dapat po is 는, yung nakadikit sa kanya to make it correct. Dito naman tayo sa number 2. 나kalagay dyan, 예쁜 원피스를 살 거예요. 예쁜 원피스를 살 거예요. So, yung naka-underline, again, yung adjective po natin na merong noun modifier. So, tama ba yung paggamit doon sa noun modifier natin? Yes, it is po. No, tama. Kasi yung adjective po natin dyan is 예쁘다. Of course, alam naman natin lahat meaning nito. Meaning maganda. So, tatanggalin mo yung ta, syempre. Kunin mo yung stem. So, yung adjective stem po natin is 예쁘. Tingnan mo, saan nag-end?
yung stem na iyan? Sa vowel ba or consonant? So kapag sa vowel po nag-n, ang dinadagdag is yung n. Ito. Sa vowel, yung last letter ng adjective, si n ang kinakabit. So tama po ang paggamit ng noun modifier. Kaya ito po yung sagot na hinahanap po natin. So again, yepun is maganda and meron siyang tinutukoy palagi dapat dyan. Kaya nga siya noun modifier. Tinutukoy niya yung noun na kasunod. So one piece, ibig sabihin naman po nito is dress. So ibig sabihin, pretty dress or beautiful dress. Magandang dress sa Tagalog. Merong object marking particle. And yung verb po natin, naka-future tense, sal koyeyo, meaning will buy. Bibili. Sabi niya, I will buy pretty dress. Bibili ako ng magandang dress. So that's the correct answer. Tama yung paggamit sa noun modifier. So tingnan pa rin natin tong 3 and 4. Tingnan natin kung bakit sila naging mali. So burahin ko po muna yung iba para malinaw. So again, ang tinitesting dito is yung n, or un, or nun. No? Pag mga ita or opta. Dinidikit again sa mga adjective to modify yung noun na kasunod. Yun yung gamit niya. So number 3, sabi dyan, 더분 날씨를 안 좋아해요. 더분 날씨를 안 좋아해요. So yung naka-underline is yung adjective natin na 덥다. 덥다 meaning po niyan is mainit, hot. Init. Tama ba yung nakadikit na noun modifier? Mali po, no? Mali. Kasi P is an irregular verb or adjective. Kaya dapat i-apply muna natin yung irregular rule niya. So paano ba yon? So tanggalin muna natin si ta, kunin natin yung stem. And then, yung irregular rule ng P, kailangan mong tanggalin yung P and papalitan mo ng U. So tinanggal mo yung P, magdadagdag ka ng U. Ito. And dito mo dapat ididikit yung noun modifier. So check natin, anong letter nag-end yung stem natin ngayon? Di ba sa vowel na U? Again, sabi ko kanina, basta vowel yung last letter ng adjective, ang ididikit is N. Basta vowel, N. So ito dapat. 더운 날씨를 안 좋아해요. So, yung tinutukoy niya na noun is 날씨, meaning weather, panahon. So, ibig sabihin niyan, hot weather, mainit na panahon. May object particle, 안 좋아해요. 안 좋아해요 meaning I do not like, don't like. Hindi ko gusto, yung Tagalog. So, ibig niya sabihin, I don't like hot weather. Ayoko o hindi ko gusto yung mainit na panahon. So, yun po yung translation niya. And again, mali po yung paggamit kay noun modifier, kaya X po yan. So, kailangan nyo munang i-apply yung irregularity niya bago nyo siya dikitan ng N or noun modifier. Number 4, tingnan natin kung bakit tumali. So, sabi dyan, 머리가 짧은 사람이 제 친구예요. Yung naka-underline is itong adjective natin na 짧다. Ano bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito is short, maikse. Short, maikse. So, yung stem natin is, eto, 짧. 짧. Walang sound yung P, basta consonant yung kasunod. So, check mo, saan ba nag-end yung adjective stem natin? Sa consonant. So, kapag nag-end naman po sa consonant, dapat ang dinadagdag is si un. So ito, basta consonant, dapat si un ang dinadagdag. Hindi dapat nun. So X yung nun. Kasi si nun, again, dinadagdag lang po yan kapag nag-end sa ita or opta yung adjective. Katulad ng masita, matopta, jemi-ita, jemi-opta. So ganun siya. Dun mo lang gagamitin si nun. Pero kung ibang adjective naman yan, yung nag-end sa consonant, dapat un. So yung ginamit dapat to make the statement correct or sentence correct is jalbun. Jalbun. No? Jalbun. So translate natin. 머리가 jalbun. So mori meaning po nito is head or buhok.
So dito, hair po yung tinutukoy, buhok. With subject particle, again, 짧은, ibig sabihin po niyan maiksi, short. Yung minomodify niya na noun is saram, meaning tao. So ibig sabihin, yung tao na maiksi yung buhok. Merong subject particle, je. Je meaning po niyan is my. Chingu, friend. Yeyo, yung is, are sa kulay. So ibig niya sabihin, aking kaibigan, yung tao na may maiksi na buhok. So yun po yung translation niya. So again, mali po yung pagkakagamit kay noun modifier, kaya X po yan. No? Again, dapat po dyan is jalbun. Jalbun. So again, correct answer is number 2. So pakitandaan nyo rin po kung paano yan ginagamit kasi common na common po yan sa exam. Number 3. So basahin natin yung instruction. 인칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. So, ibig sabihin lang po niyan, fill in the blanks. No? Pinkan meaning blanks. So, fill in the blanks. So, basahin po natin itong number 3. Sabi dyan, 어제 날씨가 아주 더웠어요. 그래서 짧은 바지를 blank. 어제 날씨가 아주 더웠어요. 그래서 짧은 바지를 blank. So, ito yung clue mo dyan. Kung alam mo yung baji, may idea ka sa pwede mong isagot dyan. Hanapin mo yung verb na may kinalaman dyan. So, translate natin para madagdagan po yung vocabulary po ninyo. So, oje. Oje meaning po niyan is yesterday, kahapon. Nalshi meaning again is weather, panahon. Merong subject marking particle. Aju meaning po niyan is very. Very, really, so. Sobra, Tagalog. Howoso, ibig sabihin po is hot. A past tense form. So, ibig lang sabihin, sobrang init nung panahon kahapon. So, yun po yung translation niya in Tagalog. Yesterday, the weather is so hot. Yun naman yung translation niya sa English. Tureso. Tureso is a conjunction, meaning po is so or therefore. So, in Tagalog, kaya naman. Kaya naman. Eto, 짧은 바지. So again, 짧은 is short, maiksi. 바지, ibig sabihin pants. So maiksing pantalon. Yun po yung ibig niya sabihin. Maiksing pantalon, meron lang object marking particle. So, ano bang ginagawa sa pantalon? So yun dapat yung isa sa mga pwede mong maisip na sagot. So isa-isahin po natin yung choices. Number 1. Ibo soyo. Ibo soyo. So, yung root word po natin dito is ipta, meaning to wear. Naka-past tense form lang po ito. So, wore sa English. Nagsuot sa Tagalog. So, of course, ito na po yung sagot na hinahanap natin. Pantalon ay sinusuot. And since mainit yung panahon, nagsuot daw siya ng maiksing pantalon. So, number 1 is the correct answer. So again, ibosoyo nagsuot sa Tagalog. So nagsuot daw siya ng maiksing pantalon. So translate natin tong 2, 3, and 4 para madagdagan yung vocabulary ninyo. Boryosoyo. Yung root word dyan is borida, meaning to throw. Naka-past tense. So, nagtapon or itinapon. Tama ba yan? Of course, nonsense po yan kung ididikit mo sa sentence. Kaya X po yan, number 2. Number 3, 정리했어요. 정리했어요, ibig sabihin, inarrange, naka-past tense. So, inarrange. So, inarrange na daw yung maiksing pantalon. So, bagay ba yon sa sentence natin? Siyempre, hindi naman. Kaya X po yan. Number 4, Q1 했어요. So, Q1 했어요, ibig sabihin po niyan is exchange. Pinalitan. No? In exchange, pinalitan. So, pinalitan niya daw yung maiksing pantalon. Bagay ba yon sa sentence? Of course, hindi rin naman. So again, correct answer is number 1. So, kumpletuhin natin. Sabi niya, kahapon yung panahon ay sobrang init. Kaya naman, nagsuot ako ng maiksing pantalon. So, yun yung meaning ng sentence natin. Next, dito naman tayo sa number 4. Basahin po natin ito.
Sabi niya, 제 가족 사진이에요. 동생은 키가 작고 모자를 blank. 제 가족 사진이에요. 동생은 키가 작고 모자를 blank. So 제, ibig sabihin po ng 제 is my, aking. 가족 사진 is family picture. Family picture. Iyeyo is are sa English. Ginagamit sa mga polite sentences. 동생은, ibig sabihin po niyan is younger sibling. Younger sibling, nakababatang kapatid. Merong topic particle. Kiga jakta. Kiga jakta naman, ibig sabihin po niyan is short. Maliit, no? Yung height, yung pinag-uusapan, so maliit. Merong ku. So again, yung ku, ibig sabihin lang po niyan is n. Pinagdudugtong verbs, adjectives, or clauses. Muja. So muja, ibig sabihin naman po niyan is cap, sombrero. With object marking particle. So translate muna natin. So sabi niya, this is my family picture. So ito ay aking family picture. 동생은, so yung younger sibling ko, maliit, short, at nakablank ng sombrero. So ano ba yung term na ginagamit or verb na ginagamit kapag sombrero ang pinag-uusapan? So translate natin isa-isa. 입고 있어요, number 1. 입고 있어요. So yung root word natin dyan, 입다, to wear. To wear. And then merong gu 있어요, present progressive form or tense. Kasalukuyang state ng action or verb. Kasalukuyang daw, nagwe-wear ng cap. So sa atin, may sense po ito. Pero in Korean po, hindi po ipta ang ginagamit na verb kapag ang tinutukoy is nakasuot sa ulo. No? So ekis po yan. So gagamitin mo lang yung ipta kapag ang tinutukoy mong nakasuot is sa katawan or sa pantalon. So yun po yung gamit niya. So pakitandaan din po yan. Ito naman, tagu isoyo. So yung root word natin dyan is tada, meaning to write. So of course, walang kinalaman po yan. Meron lang po ulit gu isoyo, present progressive. So kasalukuyang ginagawa, so riding. So riding a cup, so nonsense, ekis po yan. Number 3, 친구 있어요. 친구 있어요. So yung root word naman natin dito is shinta. So ang meaning din po nito is to wear. To wear, pero pag sinusuot po ay sa paa. So footwear. So yung mga medyas, sapatos. Yan po yung verb na ginagamit. To wear din po yan, pero sa paa. So pakitandaan po yan. So wearing din po ang meaning yan, pero hindi po yan yung ginagamit kapag sombrero yung pinag-uusapan. Kaya ekis po yan. So the correct answer is number 4. Sugu isoyo. So yung root word natin dyan is suda. So ito po, maraming meaning and isa sa mga meaning niya is yung to wear. To wear kapag ang sinusuot is sa ulo, head, or sa mukha. So kapag tinutukoy mo is nakasuot ng salamin, angyong, suda rin po yung ginagamit na verb po doon. So number 4 is the correct answer, meaning yung younger sibling niya daw ay maliit at nakasuot ng sombrero. So yun po yung meaning ng sentence na yan. Again, correct answer is number 4. So dito naman po tayo sa number 5. Yung instruction sabi, 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Ibig sabihin, read the following passage and please select the one that is the same with the content. So, babasahin lang natin to, iintindihin, and pipiliin sa choices kung ano yung kahalintulad dito sa babasahin natin. So, sa exam, kahit wag nyo nang tutukan yan ng pagbasa, no? Lalo na kung hindi mo naman maintindihan lahat. So, kahit pasadahan mo lang na isang beses and then dumiretso ka na kaagad sa choices. Saka mo ikumpara kung tama ba yung nakasulat sa choices dito sa mga sentences sa paragraph. Pero since nag-aaral pa lang tayo,
Translate natin lahat para madagdagan yung vocabulary po ninyo. So sabi sa unang sentence, 한국은 한국의 전통 의상으로 색상이 화려하고 디자인이 아름답습니다. So, 한국은 한국의 전통 의상으로 색상이 화려하고 디자인이 아름답습니다. So, translate po natin isa-isa. Hanbok. Hanbok is hanbok. Ito po yung traditional Korean dress. Merong topic marking particle, Hanguk. Hanguk is South Korea. Merong uy is a possessive particle, parang adding apostrophe S sa English. So South Korea's. Jontong meaning is traditional. Sinauna. Isangro, ibig sabihin clothing, damit. Kasuotan, yung Tagalog. Seksang. Seksang, ibig sabihin color, kulay, with subject particle. Waryohada. Waryohada, ibig sabihin po niyan is colorful. Colorful, bright, no? Merong gu. So yung gu, ibig sabihin is in. Design. So design, ibig sabihin lang po niyan is design. So, patunog lang din sa English. With subject particle. Aramdapsumnida, ibig sabihin po is beautiful, maganda. So translate natin yung Tagalog. So sabi, yung hanbok daw is traditional dress ng South Korea na maganda yung design at colorful yung kulay. So yun po yung ibig sabihin ng sentence na yan in Tagalog. So paki-take note po yung mga vocabulary na yan and then burahin na natin para hindi magulo. Dito tayo sa second sentence. Sabi, 한국 사람들은 설날이나 결혼식과 같이 특별하고 중요한 날에 한복을 입습니다. Translate natin ngayon. 한국. So 한국 is Korea. Merong saram들. So, ibig sabihin mga tao. So, mga tao sa Korea, ibig sabihin Koreans. Mga Koreano. Merong topic particle. Solal. Solal is Lunar New Year. Parang Chinese New Year dito sa atin. Merong ina. Ina again is 4. 결혼식. 결혼식, ibig sabihin po niyan is wedding ceremony. In short, wedding or kasal. Merong gwakatsi. So yung gwakatsi dito, ibig sabihin lang po niyan is such as. Katulad ng sa Tagalog. Tukbyol hada. Tukbyol hada, ibig sabihin is special. Special. Merong gu and Jungyuhan Nal. So Jungyuhan Nal, ibig sabihin lang po niyan is important days. Importanteng mga araw. Merong which is a time particle. Hanbok. Again, hanbok. No? Yung sinaunang damit ng mga Koreano. Meron lang object particle and then 입습니다 meaning to wear. Wear. Translate natin. So yung mga Koreans daw, nagsusuot ng hanbok sa mga espesyal at importanteng mga araw. Katulad ng Lunar New Year or mga wedding, kasal. So yun po yung ibig sabihin ng second sentence. Again, paki-take note po, mga vocabulary na yan, then burahin na po natin. Dito tayo sa kasunod. Sabi, 최근에는 전통 한복을 개량하여 만든 생활 한복이 인기를 끌고 있습니다. So translate po natin. So, 최근에는 ibig sabihin lang po niyan is recently. Recently, lately. So, lately daw, 전통 한복, ibig sabihin traditional hanbok, 개량하여 만든. So, 개량하여 만든, so ibig sabihin lang po niyan is ginawan ng improvement, minodify, no, ibig sabihin in Tagalog. So, made improvement. Ginawan ng improvement. Modified. Sa mas madaling salita, modify. Sengwal hanbok. Sengwal hanbok,
Yung literal kasi na translation nito is living handbook. So para mas magets, daily handbook yung ilagay natin, daily handbook. Ibig sabihin, ito po kasi yung mga handbook na pwedeng gamitin sa pang-araw-araw sa ngayon. Meaning hindi siya yung bulky masyado, tingnan. So INGI, subrayin natin. INGI, ibig sabihin po niyan is popularity. Popularity. Popularity o parang kasikatan. No? Popularidad in Tagalog. Merong object particle. Ito naman yung verb natin dyan, kilda. Meaning to attract, to draw. Sa Tagalog, humahatak. No? Humahatak. Huwisum nida, again, present progressive tense. No? Ibig sabihin, kasalukuyang nangyayari yung action. Translate natin siya in Tagalog. So sabi dyan, recently daw, nag-a-attract ng popularity yung daily handbook na ginawa ng improvement from traditional handbook. So yun po yung ibig niyang sabihin. So kamakailan daw nagdodraw ng attention or nagdodraw ng popularity, meaning sumisikat, nagiging trending, yung Sengwal handbook. Parang minodify lang yan na traditional handbook. So yun po yung ibig niyang sabihin. So burahin po muna natin. Ito naman, sabi, Sengwal handbook은 디자인이 단순하고 실용적이어서 일상생활에서도 편하게 입을 수 있습니다. So translate natin. So ito again, Sengwal handbook. So again, yung daily handbook, yung modern na handbook. Handbook na pwedeng gamitin pang araw-araw. Merong un, which is topic particle, design, ibig sabihin design. Merong subject particle, hansunhada, ibig sabihin naman is simple, simple. Merong do, meaning end, siryongjok. So siryongjok, ibig sabihin lang po niyan is practical. Practical. Merong also. So yung also po dito, ibig sabihin niyan because, dahil. So, tuloy muna natin, translate muna natin. Ilsang sengwal. Ilsang sengwal, ibig sabihin daily living. Esudo, ibig sabihin even, also. Parang kahit nasa sa Tagalog. Pyonhage. Pyonhage, ibig sabihin lang po niyan is komportable. Komportable, comfortable, and then meron tayong verb na ipta. So, ipta again, ibig sabihin lang po niyan is to wear. Meron pong nakakonjugate sa kanya na ulsu isumnida. So ulsu isumnida, meaning po niyan is pwedeng can sa English, or kaya, or pwede in Tagalog. So you can wear, pag pinagsama. You can wear comfortably. So yun yung ibig niya sabihin. So translate po natin. Sabi niya in Tagalog, yung daily handbook daw, dahil practical at simple yung design, pwede daw itong suotin comfortably, ng komportable in Tagalog, kahit nasa daily living, sa pang-araw-araw na pamumuhay. So yun po yung translation ng last sentence. Sigurahin na po natin, make sure po na iti-take note yung mga yan. So punta na tayo dito sa mga choices. Tingnan natin kung alin ba dyan yung tama. And katulad dito sa nabasa natin. Number 1, sabi, 생활 한국은 화려하고 디자인이 아름답습니다. So yung daily handbook daw, makulay at yung design is maganda. Arumdapsumnida meaning beautiful. Tama ba yan? May sinabi bang ganyan? So, may binanggit na 화려하고 and yung design is maganda. Pero hindi po yan Sengwal handbook. Ang nakalagay dito is handbook. Handbook lang. No? Yung traditional handbook. So, X po ito. No? So, yung colorful at yung design ay maganda. Hindi po yun yung daily handbook. Yun po yung traditional handbook. So, kaya po naging mali yung number 1. So, try natin. So, again, number 1, X. Number 2, 최근에 한국 사람들이
전통 한국을 많이 입습니다. So, 최근에, ito, 최근에 한국 사람들이, so 한국 사람들이 ibig sabihin mga Koreano, marami, mga Koreans, it's subject particle, 전통 한국. So, 전통 한국, ibig sabihin po yan is traditional hanbok. Yung lumang hanbok. 많이 입습니다. So, 많이 is many, marami. 입습니다 meaning to wear, nagsusuot. Ibig sabihin, marami daw nagsusuot ng traditional hanbok ng mga Koreans recently, lately. Tama ba yan? Mali po. So again, andito si lately. Recently, ang sabi, nagdodraw daw ng popularity, meaning nagiging trending. Nagiging popular yung Sengwal Handbook. Again, Sengwal Handbook, ito yung modern handbook, daily handbook, yung translation niya in English. Yung handbook na pwedeng gamitin pang araw-araw. So, ito po yun, Sengwal Handbook, hindi Jontong Handbook. No? So, kaya po naging mali yung number 2. So, X po yan. So, 1 and 2 mali. Number 3, tingnan natin kung tama o mali. Sengwal Handbook은 일상생활에서 편하게 입을 수 있습니다. So yung daily handbook daw, yung modern na handbook, 일상생활에서, meaning sa everyday living, sa pang-araw-araw na pamumuhay, 편하게 입을 수 있습니다. Ibig sabihin, pwedeng suotin comfortably. Ibig sabihin ng komportable. So pwedeng suotin ng komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay, yung daily handbook o yung modern handbook. Tama ba yan? So, tama po yan, no? So, yun po yung nakalagay sa last sentence. Yung daily handbook or yung modern handbook, pwedeng suotin comfortably sa pang-araw-araw na pamumuhay dahil ito ay practical at simple yung design. So, yun po yung ibig niyang sabihin. So, ito po yung sagot na hinahanap natin, number 3. So, that's the correct answer. Tingnan natin yung number 4. Bakit siya naging mali? Sabi, 한국의 전통 의상은 색상이 단순하여 인기가 많습니다. So, 한국의 전통 의상은, so 한국, ibig sabihin South Korea, meron lang apostrophe S. 전통 의상, ibig sabihin traditional clothing. So, yung traditional clothing daw ng South Korea, 색상이 단순하다. So, 색상 color, 단순하다 simple. 인기가 많습니다. 인기가 again popularity, 많습니다 many, marami. So, maraming popularity, ibig sabihin sikat in other terms, no, sa Tagalog. So, sabi dyan, yung traditional clothing daw ng South Korea ay popular dahil simple yung color. Tama ba yon? So balikan po natin. 전통 의상. Asan ba yan? Ito, 전통 의상. So, 한국의 전통 의상. So, traditional clothing ng South Korea, 색상이 화려하다. So, 화려하다. Ibig sabihin po nito is colorful or bright. Matingkad. No? So, makulay daw yung kulay o matitingkad yung kulay. Hindi po sinabi na simple yung kulay. Kaya po mali itong number 4. So hindi po simple yung colors ng traditional handbook. Yun po ay colorful or matitingkad yung kulay. So X po yan, number 4. So again, pakitake note po yung mga vocabulary na discuss natin. Malaking tulong po yan sa exam. Mas maraming vocabulary, mas marami kang maiintindihan. Mas malaki yung chance mong makuha yung tamang sagot.